na kahit mahal nila kayo, hindi yun enough para masustain yung relationship or panindigan nila kayo. So there's a lot of sadness, there's a lot of emotional pain. Nakita natin talaga na medyo hindi kayang sustentuhan itong relasyon para magtagal. So pwedeng hiwalay na kayo right now, pwedeng on the rocks yung relationship nyo, and there's a lot of pain, a lot of sadness, and yung iba sa inyo, kahit hindi pa kayo hiwalay right now, malakas yung energy na maaring dun din mapunta sa hiwalayan, mga kapiksi. Hello guys, hello Sagittarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Silip sa Pag-ibig, Kapalaran. Ito yung ating love life reading mga kapiksi para sa Sagittarius ngayong January, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Kapag love life guys, pwedeng mapick up yung energy nyo, pwedeng mapick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles mga kapiksi if in case hindi kayo nakaresonate. Try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo mga kapiksi. Baka nandun yung energy nyo guys. So ito yung mga mensahe sa inyo ng person nyo, yung mga gusto nyang sabihin na hindi niya masabi sa inyo mga kapiksi, o yung mga kinikim-kim niya, no? Una, wag mo na akong hintayin. So pwedeng hiwalay na kayo nitong person mo, or pwede rin na ghosted, no contact, ganyan, di na nag-uusap. And parang wala na tong balak na bumalik sa inyo mga kapiksi. Ako ang may problema, hindi ikaw. So meron siyang pinagdadaanan, pwedeng meron siyang personal problems mga kapiksi, and nadadama yung relasyon nyo dahil dun sa mga problema na yon. But deep inside them, alam nila na kailangan nila kayo guys. Pero pwedeng dahil sa mga pinagdadaanan niya, siguro matindi yung pinagdadaanan niya mga kapiksi, kaya kahit na kailangan nila kayo, hindi pa rin sila nag-reach out sila sa iyo, or hindi pa rin sila lumalapit sa inyo mga kapiksi. So meron siyang pinagdadaanan, ito kasi yung nagiging balakid sa relasyon nyo guys, no? Yung meron siyang problema na matindi, na pwedeng sa trabaho, pwedeng sa pamilya, pwedeng sa kalusugan, or whatever guys. Siya lang yung nakakaalam nun mga kapiksi. Okay? So comment down below Sagittarius if feeling nyo nakaresonate kayo dyan sa mga mensahe ng person mo. Tingnan natin yung ganap sa inyo guys sa love life nyo. So shuffle natin to. Panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, yung promo natin ngayong January, magbibigay tayo ng 10% discount mga kapiksi until January 31, kaya mag-avail na kayo. And meron din tayong bagong course mga kapiksi, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo guys. 10% discount until January 31, i-avail nyo na guys. So, Sagittarius, kayo ay na-represent ng King of Wands. Ito yung ating love energy. Mga kapiksi, meron ditong presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, maaaring may water element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with another water sign. So, ito guys, meron tong nagawang hindi maganda for some of you, no? Itong sinasabi niya na wag mo na akong antayin.
Ako ang may problema, hindi ikaw, mga kapiksi. Depende kung ano yung relationship nyo, kung he, she yung relationship nyo, mga kapiksi, applicable sa inyo. Kasi nakikita natin na kung he, she yung relationship nyo, guys, let's say for example, lalaki yung person mo, babae ka, yung person mo pwedeng nakabuntis, mga kapiksi. Or kung ikaw naman yung babae, baka nabuntis ka ng iba, guys, no? And yun yung nagiging hindrance dun sa relationship nyo. Yun yung malaking problema na sinasabi nitong person nyo, mga kapiksi. Yung iba naman, kung hindi naman sila nakabuntes, guys, meron silang trust issue, no? At saka hindi sila committed, hindi sila ready na mag-commit, guys. Pwedeng hindi sila ready mag-commit kasi marami silang obligasyon, mga kapiksi. Pwedeng breadwinner sila sa family nila. Sila yung inaasahan ng parents nila, mga kapatid nila, ganyan. Kaya hindi sila makapag-commit sa inyo kasi syempre kapag ka nag-asawa kayo, magiging iba yung priorities nila and hindi pa nila kayang putulin yung sustento or pagtulong dun sa kanilang pamilya kasi sila lang yung inaasahan sa bahay nila. And ang focus at saka meron din siya mga personal na goals na desire sa buhay niya, especially pagdating sa kaperahan. Meron siyang ambisyon, meron siyang gustong marating, mga kapiksi. And pwedeng galing siya sa kahirapan, kaya gusto niya munang magsikap, ayusin mo na yung buhay niya, kaya hindi niya kayang panindigan ikaw at saka yung relationship niyo kasi gusto niya munang maging maganda yung status niya, especially financial status, mga kapiksi. Pero pero nakikita natin na meron pa naman silang nararamdaman sa inyo, pero hindi yun enough para bumalik sa inyo or panagutan yung inyong relationship, mga kapiksi. So, kung hindi pa kayo hiwalay nitong person na to, mga kapiksi, nandun na sa kanyang isipan yung makipaghiwalay sa'yo pero hindi niya nasasabi. And kung kayo naman ay hiwalay na nitong person na to, parang feeling niya there's no need to explain. Parang hindi na kailangan niyang mag-explain kasi pakiramdam ng person mo, you're not on the same page and hindi nyo lang din maiintindihan kahit na i-explain nila sa inyo yung sitwasyon nila, guys. So there's a lot of love but there's also a lot of problems, no, sa relationship. Kaya there's a lot of sadness, broken hearted. Hindi kayang, yung nakikita natin, guys, talaga is hindi kayang panindigan yung commitment, no, kasi sometimes love, kaya nga merong kanta na di ba, love just ain't enough. Baby, sometimes love just ain't enough. Syempre panahon ko yon. Di ba? So yung ganong lyrics, mga kapiksi, channeled song yon or channeled message sa inyo na kahit mahal nila kayo, hindi yun enough para masustain yung relationship or panindigan nila kayo. So there's a lot of sadness, there's a lot of emotional pain. Nakita natin talaga na medyo hindi kayang sustentuhan itong relasyon para magtagal. So pwedeng hiwalay na kayo right now, pwedeng on the rocks yung relationship nyo and there's a lot of pain, a lot of sadness, and yung iba sa inyo, kahit hindi pa kayo hiwalay right now, malakas yung energy na maaring dun din mapunta sa hiwalayan, mga kapiksi, dahil nga masyadong maraming problema na pinagdadaanan yung relasyon nyo, guys. So, syempre kailangan yung unawain yung isa't isa, mga kapiksi, kasi minsan kahit na gusto natin, kung ayaw naman nila, wala tayong magagawa, di ba? So, kanya-kanyang respeto lang. Probably they're not the one for you. Strong earth sign energy, mga kapiksi, Capricorn, Taurus, Virgo. So nakikita natin talaga na ang focus ng kanyang attention is yung pagpapayaman, pagpapalago ng status niya, kaperahan. And wala naman ako nakikitang masama doon, guys, pero kung hindi kayo kasama sa pangarap nila, di ba, right now, paano pa kayo magiging kasama sa pangarap nila in the future, di ba? And kung kayo talaga, and kung makakapagantay kayo, kung babalik at babalik sila, di ba? Yeah, so
Comment down below. Sagittarius, if feeling nyo naka-resonate kayo. Syempre, hindi naman siya mag-resonate sa lahat. But if it resonates with you guys, comment down below. So, tingnan natin, Sagittarius, yung additional na mensahe para sa inyo. Ayan, no? Divine timing. Yan. Be patient while things are unfolding. This connection is worth the wait. Kung makakapag-antay kayo, mga kapiksi. Kasi parang right now, hindi pa siya yung, kumbaga, hinog pa sa pilit, mga kapiksi. Pwedeng, you may be the right person for each other, pero hindi tama yung tiyempo, yung pagkakataon sa inyong dalawa kasi too much obligations, too much responsibilities, masyadong maraming umaasa, masyadong maraming kailangan ayusin muna, 'di ba? And it takes time sometimes for relationships to work, mga kapiksi. And again, no, sabi ko nga, kung makakapag-antay kayo, why not? Pero kung hindi, okay lang din. It's your choice, mga kapiksi. Okay? So, ipagdasal nyo na lang na sana maging ma-okay din sila kasi based dito sa ating spread, meron talaga silang pinagdadaanan din na personal problem, mga kapiksi. So, ipagdasal nyo din na sana maging ma-okay sila, guys. Alright? So, comment down below if naka-resonate kayo, mga kapiksi. And for more tarot readings para sa Sagittarius, guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga relationship subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.